mercy. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is the God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent. Someday he will lift me up to live with him again. Jesus is the God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you and me. Maraming salamat sa inihandog na awit ni Sister Sunshine. Ako po ay nagagalak na makasama po kayo online dito po sa ating Sabbath worship. Gaya po ng nabanggit kanina sa ating introduction to the speaker, narito po tayo ngayon sa Puerto Princesa sa Palawan. At kung mapaparito po kayo sa Palawan, ay maaari lamang po mag-message kayo po rito sa tanggapan para masundo po namin kayo sa airport kung saan po kayo tutungo. At ngayong Sabat po na ito ay siyempre sinorpresa po ako ni Pastor Malabad ng aynyayahan na makasama ninyo. Sana po ako ay kasama ng aking pamilya. Naroon po sila sa Adventist Hospital Church at siyempre doon din po sa Central Church ng Puerto Princesa. Ongoing po ang Sabbath worship celebration po sa kanilang 57th anniversary. 59th founding anniversary ng Puerto Princesa SDA Central Church. Sa pagtatapos po ng taong 2024 ay marami pong mga pagsubok sa taong ito ang pinagdaanan ng ating pong pamilya. Iba't iba po. Marahil ito ay sa physical, nakaka-experience po tayo ng karamdaman at gayon din ng emotional disturbances. Meron din pong mga relational na mga suliranin or mga challenges. Marahil ay sa aspeto ng trabaho naman. Doon po sa nature ng ating work, may mga challenges po sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating boss, o kaya naman ay sa loob ng ating pamilya. Ngayong 2024, napakaraming mga challenges na ating naranasan.
Or marahil ay sa financial na aspeto. May mga estudyante tayo na nag-aaral, kagaya sa amin po. Marami pa ang nag-aaral at isa pa lamang ang nakatapos. Salamat sa Panginoon. At syempre pagkatapos na magka-board exam at makapas sa board exam, ang kasunod naman ay saan ihahatid ng Panginoon ang bagong itong mag-employ ang ating mga anak. Alam po natin na ang Diyos ay meron pong plano para po sa atin at para sa ating pamilya. Ito ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at sa ibang salita ay matinong kaisipan or sound mind. At ang bahagi na ito naman ay itong ating titulo na nais ibahagi sa inyo is May Kasama Ka. When I was young, ay in charge po ako ng pagpapakain ng aso. Ang typical na sinaunang bahay po ay mayroong mataas na silong, di po ba? At kailangang bumaba para pakainin ang sa ilalim ng bahay. Palibhasa hindi pa uso ang mga kuryente, lampara pa lamang, so ang sinag ng liwanag ng lampara ang sumisinag sa butas ng sahig para pakainin sa ilalim ang mga aso. Palibhasa'y tinatakot ng mga matatanda ang mga bata na mayroong masamang espiritu, maligno, or may aswang sa madilim, kaming mga bata ay takot na takot. Kaya ang sasabihin ng aking mga nakatatandang kapatid ay samahan ang wika si Ramil na magpakain ng aso at siya ay natatakot. Kapag meron kang kasama, yung aking kuya, palagi akong binubuli at tinatakot. Pero pagka siya ang kasama ko, ako ay nawawala ang takot. Pag merong kasama, ay higit na magkakaroon ka ng sigla at hindi ka matatakot kung saan ka man umaroon. Binabanggit ko rin sa pag-aaral na ito ang talata mula sa Awit 25, Kabanata 25, ang mga talata ay ang talata ay 14. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nangatatakot sa Kanya at ipakikilala niya sa kanila ang Kanyang tipan. So kung meron tayong kasama na kaibigan, ang ating Panginoon, bagaman tayo ay merong takot, dalawang bagay ang binabanggit dito sa takot na ito. Yung una kong takot na binabanggit sa aking personal na karanasan ay ito yung takot sa dilim, takot sa kung ano man ang masamang nakikita or biglang sumusulpot sa dilim. Ito namang pagkatakot sa ating Panginoon, nangangahulugan ito ng mas malapit na ugnayan sa Kanya. At ang wika niya, kapag tayo'y nakikipagkaibigan sa Panginoon, ay ipakikilala niya sa atin ang Kanyang tipan. Sa John 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng Kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinakikilala ko sa inyo. Kapag meron po tayong kaibigan, someone who accepts you unconditionally, ang wika nga, next slide, dude. Someone who accepts you unconditionally, someone who helps you grow, someone increases your ability to love yourself. Ito yung tunay na definition ng isang friend. And someone who supports you in tough times, ang wika ay magiging mas lalago tayo sa ating buhay. Kung gusto mo naman na maging mabuting kaibigan, ay gawin mo ang gayon din, kagaya ng sinasabi ng Golden Rule. Kapag kakaibigan natin ang ating Panginoon, kagaya ng binabanggit sa awit, ay mas confident tayo sa Kanya. Siya na hindi nagpapabaya sa Kanyang bayan.
Ano kaya ang tatahakin natin ngayong taong 2025? Ano pa ang naghihintay na mga bagay o na mga challenges sa ating mga pamilya? Hindi po natin alam sapagkat sa kasalukuyan ay nakakaranas ang ating bansa ng mga kalamidad. Sunod-sunod diyan sa Northern Luzon. Ang dalangin namin itong kirubin na low pressure o bagyo ay wag namang manalasa na muli dito po sa atin sa Pilipinas o kaya mas malawak din ang kanyang mapinsala. So, ang pagputok ng Bulkang Kanlaon ay gayon din, ano? Na para bang nagbabadya at nagpapaalaala sa atin na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Sa taong 2025, ano naman kaya ang naghihintay, mga kapatid, na mga karanasan or pangyayari? I'd like to bring you Elisha at si Gehazi. Itong hari ng Syria ay nagpadala ng vast o maraming mga sundalo to capture Prophet Elisha. Subalit si Elisha ay nagpray. Ang prayer niya, Lord, istruck po ninyo ang vision nitong mga sundalo ng mga Syrians, and eventually the armies became blind. Si Gehazi naman na servant nitong Prophet Elisha ay takot na takot sapagkat napakarami ang mga sundalo ng mga Syrians. They are coming. At ang ginawa naman ng prophet, siya ay nanalangin. At ang wika niya, next slide, meron siyang panalangin. Ang wika niya, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At idinilat nga ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita. Narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo at ng apoy sa palibot ni Eliseo. Higit palang marami ang kakampi nila at ang kanilang mga kasama na sa panahon ng digmaan, mga kapatid, ay hindi dapat matakot sapagkat ang Diyos, the Lord of hosts, is with them. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon. Nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo naman ang bayang ito. At kayon nga ang nangyari na bulag. Sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ito ang daan o ang bayan man. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa lalaki na inyong hinahanap. At kanyang pinatubayan sila hanggang sa doon na, sa loob ng Samaria, ng syudad. At nahintakutan ang hari. To make the long story, mga kapatid, ang wika ng propetang si Elisha sa hari, pakainin ang mga lalaking ito, mga sundalo, at sila ay umuwi na busog. Sa muli, hindi na nila inatake or ginulo ang Israel during that time. Ilan sa mga lesson that I'd like to bring you po, hindi ka nag-iisa, marami kang kasama. Ang church po natin is composed of believers. Kung meron kang suliranin, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Hindi ka nag-iisa sa iyong suliranin. Ang atin pong mga kapatid ay marami upang magtulong-tulong, magdalanginan sa isa't isa. Second point, higit na makapangyarihan ka sa kanila kung ang Diyos ang iyong kasama. Pangungunahan mo ang iyong mga kaaway. Meron ka bang suliranin sa iyong trabaho? Kapag ka ang Diyos ang iyong kasama, kapag ka siya ay kaibigan mo, tutulungan ka at hindi pababayaan. Third point, gagamitin ka ng Diyos para pangunahin sila. Gawin po natin, we need to take advantage ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, ang kanyang pag-ibig. Gantihan po natin ang pag-ibig, ang kasamaan. Kagaya ng masamang balak ng mga Syrian armies upang dakpin at pahirapan, itong si Prophet Elisha, instead of that, ay
pinakain at pinauwi sa kanilang mga tahanan. Gagamitin ka ng Diyos para pangunahan ang iyong mga kaaway. Ang wika ng Biblia sa Roma Kapitulo 8, ang wika, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang kalaban natin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa atin lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap, walang maaring makatalo sa atin. Sa Joshua 1:9, binabanggit, "Have I not commanded you? Be strong and be courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Natatakot po ba tayo sa ating tatahakin sa susunod na mga linggo, sa susunod na taon? The Lord is with us. We need not be discouraged. We need not be afraid. In Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you. Magiging kasama natin ang Panginoon. At kagaya ng binabanggit sa Matthew 1:23, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which means God is with us. Pinatunayan na ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y pumarito, God is with us, Emmanuel. At hindi maaring lumisan siya o umalis na wala siyang kapalit. Ang wika niya, "It's not expedient for me to go, for I'm going to send a comforter." The Holy Spirit is with us. Hindi niya tayo pababayaan sa anumang pagsubok sa ating buhay. Kasama na rin ang tatlong mga Hebrew captives, si Hananiah, Mishael at Azariah. Sa kanilang pagiging captives, nanindigan sila sa Panginoon noong sila ay i-challenge sa loob ng 10 araw ng hari at sila'y nasumpungan na higit na mga malulusog. At sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ay patuloy na challenge sila ng mahal na hari. Ito ang kanilang karanasan. Sa Daniel chapter 3 at kaniyang inutusan, ito yung panahon na ang hari ay nagpatawag ng isang malaking pagtitipon upang pasinayaan at sambahin, yukuran ang napakalaki dambuhalang imahin doon sa plain of Dura. Subalit, merong tatlong mga lalaking nakatayo at ito na ang sinasabi. Sa verse 20, kanyang inutusan ang ilang mga malakas na lalaki na nasa kanyang hukbo, nagapusin si Shadrach, Hananiah, Mishael, Meshach at Abednego. Azariah, sila'y inihagi sa mabangis na hordong nagniningas. Nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika, may balabal at may ibang mga kasuotan pa. Sila'y inihagi saan? Sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Sapagkat ang utos ng Diyos o ng hari pala ay madalian. At ang horno ay totoong mainit 7 times. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat sa tatlong mga kabataang ito. Kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito na mga kabataan nagsibagsak, nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas na magkagayon si Nabucodonosor or Nebuchadnezzar na hari ay nagtaka. Tumindig na madali. Siya nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di ba ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Ang kanyang mga kasama ay nagsisagot at ang nagwika sa hari, "Totoo po. Totoo, mahal na hari." Sila ay narito, aking nakita ay 4 na mga lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. Sila ay walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Ito ang ating Panginoong Hesus, walking in the midst of fire, doon sa hornong nagniningas, joining Christ with the 4 young people. Magkagay lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas. Siya nagsalita at nagsabi, "Shadrach, Meshach at Abednego, kayo'y mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kayo'y magsilabas at magsiparito.
Nang magkagayon, ang tatlong mga kabataan nga ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. Lesson number 1, huwag kang matakot sapagkat may kasama ka. Kanina, hindi ka nag-iisa. Maraming kakampi si Elisha at si Gehazi. Marami tayong kakampi na mga kapatid na dumadalangin para sa atin. Kagaya na lamang ng karanasan ng mga survivors, maraming dumadalangin sa kanila. Ito naman, huwag kang matakot, may kasama ka. Ang ating Panginoon ay kasama natin. Kagaya ng tatlong mga kabataan, Christ is with them in the midst of fire. Ang wika pa sasamahan kaniya sa kabagabagan. Siya ay magiging kasama natin. Third, manindigan ka lamang, ililigtas ka niya. Maganda po ang mga lessons na ating natutunan buhat sa kanila. Gabi lamang kasama ko ang isang matalik na kaibigan. Nagkukwentuhan kami kung paano siya naging entrepreneur samantalang siya ay theology graduate and at the same time he's a nurse. Pero siya ay naging entrepreneur. Sabi niya, kung gusto mo maging successful na businessman or entrepreneur, ikaw ay mag-aral ng pagkapastor. Ganun ba? Sapagkat sa pagpapastor, maaari mong ma-implement kung ano ang iyong natutunan sa pagiging katiwala. Magnindigan ka lamang. Kagaya niya, nanindigan siya. Sabi niya, ang aking life principle tuwing Sabado close ang negosyo. Sabi nung kanyang mga bagong worker, ay, sir, ang pinakamalakas dito sa ating business, Sabado. Dapat bukas ang ating shop, Rapidi Shop. Ito yung nag-aayos ng mga sasakyan, ano? Sabi niya, hindi. Kung gayon, ay wag na nating ituloy itong business na ito. Maghanap na kayo ng business partner para hindi na tayo magkaroon ng pag-aaway. Salamat sa Panginoon, pinagpapala po ang kanilang hanap buhay or negosyo. Manindigan ka lamang, pagpapalain ka ng Panginoon, ililigtas ka niya. In Isaiah 43 verse 2, ang wika, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Kagaya ng karanasan po ng bansang Israel passing the Red Sea. Pagka ikaw naman lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Ano po ba ang unang isinulat? Isaias o Daniel? Mas nauna po ang Book of Isaiah. Ano pat nabasa marahil ng mga kabataang ito ang sulat ni Isaias. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Magniningas man ang alab sa iyo. Ang wika pa, ayan, ang Diyos ang iyong magiging kasama. Ang wika, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok saan baga manggagaling ang aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siya ay nag-iingat sa iyo, ay hindi iidlip or hindi matutulog. Narito siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Narito ang mga pangako ng ating Panginoon. Hindi kanya iiwan. Kasunod nito, mga kapatid, ay ang karanasan ni Jesus kasama ng mga disciples in the midst of the sea. Alam po natin ang karanasan nitong mga disipulos na ito pagkatapos na sila'y mangaral ang wika ng Panginoong Hesus. Magtungo nga tayo dun sa kabilang ibayo sapagkat sila ay nasa missionary work, missionary journey at siyempre merong kasamang adventure sa kanilang paglalakbay ay narito sa isang mapayapang dagat nung sila'y nagsimula, nakaranas po sila ng matinding bagyo sa gitna ng paglalayag.
Nagbangon ng isang malakas na bagyo in Mark chapter 4 at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daon ay halos natitigib. Siya ay natutulog ang ating Panginoon sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon at siya ay ginising nila. At sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya, sinaway ang hangin, sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Oo nga ano, bakit baga tayo mga kapatid nahihintakutan? Ano po ang meron sa ating puso? Bakit po ang kanyang mga alagad ay nangatatakot? Oo, sapagkat marahil ay hindi pa na-develop ang pananampalataya o pagtitiwala sa ating Panginoon. Gayon din po ba ang ating karanasan? Sapagkat tayo ay kulang pa ang pananampalataya, nakakaranas din tayo ng takot. Ang wika sa scripture reading kanina, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan or kaduwagan. Kung hindi, ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng matino or mabuting kaisipan or mapayapang isip. Ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng mga paalaala na ang mga alagad ng Diyos ay hindi exempted sa mga pagsubok. Kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ay nasa proseso po tayo ng pagpapagaling ng atin pong espiritual na buhay. Nasa proseso tayo ng pagdidevelop ng Diyos ng ating karakter para sa kanyang kaharian. At kung papaanong pinoproseso ang lantay na ginto, gayon din po ang spiritual nating buhay, ang ating karakter. Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Makakaranas po tayo ng iba't ibang mga paraan ng proseso. At pag hindi po natin natutunan, halimbawa, ang pagtitiis or pagtitiyaga, hindi pa rin natin alam kung paano magkaroon ng pag-ibig or sacrificial, agape, sacrificial love, ay magiging back subject po natin yan. Pag hindi pa po natin natutunan yung acceptance, pagtanggap ng mga bagay-bagay sa ating buhay, ay magiging back subject. Babalikan pa po natin uli yan para mapalis yung ating karakter. Kapag minsan ay hindi pa po natin natutunan ang pagpapatawad, babalikan po natin yung mga subject in life for the polishing process ng ating character para tayo maging fitted sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Second, alalahanin mo uli, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Ang ating Panginoong Hesus, Emmanuel, God is with us. And through His Spirit, mga kapatid, ay bibigyan niya tayo ng malinaw na kaisipan, hindi tayo magugulumihanan. Third, kayang patigilin niya ang alon at unos sa iyong buhay, magtiwala ka lamang sa Kanya. Naalaala ko mga kapatid, yung karanasan, minsan in-invite ko po si Mr. Capiendo, kasama ng mga estudyante sa Palawan Adventist Academy. Ako ay kabataang pastor sa Cuyo, Agutaya, Magsaysay District, doon sa isla. Ang aming biyahe ay, ang kanilang barkong sinakyan ay delayed. Ang aming biyahe ay maalon. Na-delay ang kanilang biyahe sa barko sapagkat maalon nga. At narito magsisimula kami ng aming paglalakbay sa isang maalon pa rin na biyahe. Alauna ng hapon nagsimula patungo roon sa isla sa malayo. Sabi ni Mr. Capiendo, retired na po siya dyan sa AUP. Sabi niya, Pastor, gaano kalayo? Sabi ko, dyan sa isla na yan,
pag lumampas tayo dyan ay 2 oras. Pero nung lumampas kami doon sa isla na yon, matagal nga, 2 oras. Pero yun yung lampas sa unang isla. Ang aming tatahakin ay higit pang malayo. Usually, tinatakbo namin ng 5 oras. Umabot na kami ng 8 oras at pusikit ng kadiliman. Walang makita na direksyon. So, we have prayed a lot, mga kapatid. Subalit nagkaroon ako ng kapayapaan sa mga pangako ng Panginoon. Huwag kang matakot. Isaiah 41 verse 10, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Bakit po ba tayo kailangang matakot? Ang ating dalangin na, Panginoon, dagdagan po ninyo ako ng pananampalataya para hindi na po ako matakot. At to make the long story, mga kapatid, nakarating po kami ng konsepsyon nasa alas 8:45 ng gabi. Magtatapos na yung nightly meetings. At ito yung huling gabi na dapat sana ay naka-attend kami para sa altar call. Kami po ang aawit doon, ay hindi na nakaawit sapagkat gabi na. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Narito ang kanyang pangako. Sa sulat ni Mrs. White, there is a God that hears prayers. When all other resources fail, He is your refuge, a very present help in time of trouble. Salamat sa Panginoon na meron po siyang pangako po sa atin. Hindi niya ikaw iiwan. Siya ay dirinig sa atin pong mga dalangin. At kung ano man ang ating pinagdaraanan, alalahanin mo na ikay merong kasama. Hindi ka nag-iisa. Bukod sa maraming dumadalangin para sa iyo, ang Diyos mismo ang iyong kasama. God is with us. Ang Diyos nawa ang magpala po sa ating lahat ngayong tanghali. Namnamin natin ang pangako ng ating Panginoon sapagkat ito ay tunay at tapat. God bless us all. Happy Sabbath po sa lahat. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mo kasama. Siya'y nagbabantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan. Tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, siya'y tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo pa si Jesus na Panginoon
tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon, ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo, dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Alam mo pa. Let us pray po. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa tanghali pong ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat binigyan po ninyo kami ng mga inspirasyon, paalaala, na kami ay magtiwala lamang sa inyo. Anuman ang aming natatahaking landas o tinatahak na landas sa kasalukuyan, patuloy po ninyo nawa na ipagkaloob o Diyos ang inyo pong kagandahang loob sa amin. Ang pangako na hindi po ninyo kami iiwan. Kayo po ay aming makakasama. Kami pagtatanggol. Ano man ang pinagdaraanan po namin, Panginoong Diyos, ay bibigyan po ito ng matiwasay na paglalakbay. O Panginoong Diyos, pagpalain nawa ang lahat ng mga kapatiran sa online ministry na ito, sa Moving On Ministry. Pagkaloob, Panginoong Diyos, ang kanila pong mga pangailangan. Ang iba ay nasa banig ng karamdaman. Tulungan nawa, Panginoong Diyos, dampian ang inyong mapagpagaling na kamay at kanilang maranasan ang inyo pong kagalingan, kalakasan, kapayapaan. Salamat o Diyos sa hindi masukat na pag-ibig ninyo sa inyo pong mga anak. Amin din pong inaasahan na pagkatapos ng mga pagsubok, kahirapan sa sanlibutan, ay makakapiling po namin kayo sa inyo pong tahanan, sa tanang inihanda para po sa mga banal. Purihin ang inyong pangalan o Panginoong Diyos sa aming itinataas sa inyong luklukan. Kami ay higit na naliligayahan sa inyo pong presensya sa aming buhay o Diyos. O banal na Espiritu, wag po kayong lalayo sa amin sa tuwin na kami ay tulungan sa aming mga desisyon, sa mga pakikisalamuha, pakikitungo, masumpungan ang buhay ng aming Panginoong Hesus. Tanggapin nawa ng bayan ng Diyos ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak at ang pakikisama ng Santong Espiritu sa ating buhay. Ngayon hanggang sa pagdatal ng Panginoong Hesus, we pray in Jesus' name. Amen.